At ito'y pinarating ko rin kay Senator Marcoleta, kay Senator Cayetano. Na-overtaken lang ako ng desisyon. At okay ba sa inyo na pag after the hearing on Thursday, hindi ko na papaalisin dito si Bryce. Dito na siya madidetain. Or, kung mauna siyang ipatawag ng House, pinahiram natin, halimbawa Monday, bibigyan namin ng instruction yung OSAA na pagkagaling sa House, diretso na siya sa Senate. Hindi na sa custodial center. But then, nag-intervene na nakapag-decide pala si Majority Leader at saka si Senate President sa Pasay City Jail dalhin kasi mas malapit sa Senate. So, i-clear ko pa ito kay Senate President, hindi pa kami nagkausap na kung aprobado niya, after ng hearing ng Thursday, dito na lang manatili si Bryce Hernandez. So sa Thursday, sir, ang hearing? Sa Thursday ang hearing, 10 o'clock. Para mas mahaba, kasi alam mo, kailangan before 3 o'clock matapos yung pagdinig. Maraming nabibitin. And yun nga, humingi ako ng 2 days extension para mamarkahan namin yung lahat ng ebidensya na kalat. So ano yun, sir? September 17, tama ba? 14, 15, 16, 17? Tama, Thursday. Basta Thursday? Next Thursday, next week. Sir, before Daniel, tama, pabor ka ba dun sa hindi pagpirma ni Senate President Soto doon sa recommendation na italalim sa Witness Protection Program yung Vizcaya couple? Well, unang-una, nag-decline na si SOJ. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. So, nag-uusap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan yung recommendation. In the first place, hindi na updated yun eh. Kasi nag-recommend doon yung dating Senate Blue Ribbon Chairman. Dapat yun i-update. Kung i-affirm ko yun, ako yung magbabalidate, ako yung magpipirma bilang new chairman. Hindi na. Outdated na yun eh. Pero dahil nga nagkausap sila nasabi sa akin ni Senate President, na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Di ba? Pero sa tingin niyo qualified hindi yung mag-asawang disguise? Kasi nag-retract sila eh. Pagdating sa House, iba naman ang sinasabi. So, how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Pag nasa House, iba sinasabi. Pag nandito, iba. So, anyway, titingnan natin. Baka dumating yung punto na pag nandito sila, mag-tell all, i-evaluate natin. Hindi ko siyang sabing definitely, pwede nating endorso sila sa Witness Protection Program. Pero kung parang opportunistic lang yung kanilang pakay para sila'y malibre sa kaso na at saka hindi namin call yun eh. Call yun na nga. At saka kung susundan natin yung proseso, unahin na muna natin yung magkaroon sila muna ng legislative immunity. Matetest natin yung kanilang credibility as a possible state witness. Kung depende sa kanilang testimonya. Kasi kung merong magpa-fact check sa inyo, magagaling kayo mag-fact check. At merong kulang, at meron silang inumit doon sa kanilang testimonya, pwede hindi sila pumasa as a state witness.